Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to our channel. My name is Glenda. I am a two-time breast cancer survivor. I'm your classmate. And sa araw na ito, pag-uusapan natin ang pagguha ng second opinion. Kailan yung ginagawa? Kailangan ba yan? Okay. At marami pang iba tayong i-discuss mga tips. Okay? Sige. Actually, nagsimula ito sa sulat ng isa nating tagapanood. Minsan po, nababasa ko yung mga sulat nyo. Pag sumulat kayo sa akin, binabasa ko ng mabuti. Minsan, iba yung tinatanong sa talagang issue na dapat i-address. Okay? May mga pagkakataon na sakto naman, pero may mga times na may isa pang issue na mas dapat i-address, hindi lang for the benefit of the one who sent the letter, pero para na rin po sa kaalaman ng nakararami sa atin. Okay? Babasahin ko yung letter. May mga i-omit akong information, like binanggit yung pangalan ng hospital, hindi ko nasasabihin ha. Ganito. Basahin ko na ha. Okay, sige. Hello ma'am, isa po ako sa mga taga-subaybay ng mga videos nyo. Isa rin po ako na may breast cancer. Nagpa-second opinion po ako mula sa Hospital B nitong June. Ibig sabihin may Hospital A na. So nagpa-second opinion siya sa Hospital B nitong June. Then inopera na ulit ako sa Hospital B nitong July. Ibig sabihin na opera na siya ng earlier than that sa Hospital A. Nagpa-second opinion siya sa Hospital B ng June, inoperahan siya sa Hospital B ng July. Okay. Ayan, nagpa-second opinion siya, kaya inulit ang operation to make sure daw na walang natira. To make sure na walang natira sa pagkaka-opera ng Hospital A. Curious ako ha, meron bang test na nagpapakita may natira, or to make sure na walang natira talaga nagpa-opera lang? Okay. To make sure na walang natira doon sa ginawa ng unang hospital, Hospital A, na nag-opera sa akin. Tama nga po, may natira daw na 2 galamay. Okay, may natira na 2 galamay, ang sabi raw ng Hospital B, mula doon sa pagkaka-opera ng Hospital A. Kaso, ito ang concern ni sister. Kaso po, medyo na-delay ang radiation ko na dapat September, pero hanggang ngayon, waiting pa ako sa SCED kasi daw po mas inuunan nila ang mga emergency cases. Kaya baka this month na po ang planning simulation ko at CT scan. So I think baka by this time nagawa na itong procedure, but I still wanna address this, okay? Okay lang po ba na madali ang radiation therapy ko? Hindi nga po pala ako nag-chemo dahil maliit naman daw yung bukol, 0.3 lang. Pati yung kulanin na nakuha sa akin ay negative. Kaya waiting pa sa radiation na gagawin ng 30 days. Okay lang po ba ma-delay? Okay, in case you are in this situation, kasi baka si kapatid, baka nag-start yung radiation niya. Gusto ko pa rin itong i-discuss, baka may mga kapatid tayo na sa ganitong situation. Okay, so may Hospital A at may Hospital B. Pagka ganyan na de-delay ang radiation, and then babalikan ko yung usapin ng second opinion ha. Pag nade-delay ang radiation, how important is it? It's important talaga kasi kasama yan doon sa big 3. You have the surgery, you have the chemo, and then yung radiation. Pag nade-delay, o bakit nade-delay, minsan alam din nila, okay, may mga pag sobrang marami. Pero it's up to you as a patient. Kung hindi ka na at peace, hindi ka na happy, meron ka ulit na option na o pwede bang ano na lang sa ibang hospital, baka gusto mong bumalik na lang doon sa pinanggalingang hospital kasi kung tumatagal na, ikaw pa rin na magde-decide nyan kung willing ka maghintay until when. Okay? Kasi there will always be more important cases. Kung hindi ka na willing maghintay, then explore other options. Walang pwedeng pumigil sa'yo. Okay, ngayon, balikan natin yung usapin ng second opinion. Okay, second opinion. Ano ba yung second opinion? Kung kunyari na-diagnose ka, nag-usap kayo ng doktor at sabi niya, okay, base sa inyong test, sonogram, kunyari ha, sa akin nun, sonogram. Ano yan? Cancer yan. Okay, ang second opinion ay paglapit sa ibang doktor para kumonsulta kung tama ba yung diagnosis at yung treatment plan na sinabi sa iyo. Okay, kailangan aware ka. As patients sa Philippines, marami sa atin ang mga medyo mahiyain. Hindi tayo empowered. Lalo pa kapag nabulaga ka ng isang cancer diagnosis, taga-probinsya ka, kailangan mo mag-bus ng malayo para makapunta ng ospital, tapos wala, parang lahat na ng sinabi ng doktor, yun yung gagawin mo. Kailangan po natin magkaroon din ng
sariling palo na maghanap ng second opinion kasi alam nyo ba nangyari ito sa Amerika? Marami daw ang ang tawag mo rito, nagkakamali ng diagnosis. Kunyari sa Amerika, meron akong kakilala sa isang support group ko. But this is based pala to sa UK naman. May nagkamali ng diagnosis. Nag-chemo na siya, kinalbo na siya. Hindi ko alam kung nagdemanda. Okay, marami din nagkakaroon ng maling diagnosis sa Amerika. Okay, basahin muna natin to. Merong 2017 na study ng 286 patients conducted by the Mayo Clinic. At ang sabi nila, 88%, okay, 88% noon ay makakakuha ng bago at refined diagnosis. Okay, at yung iba naman makakakuha ng completely iba yung diagnosis. Okay? Iba talaga. And then may another study ginawa ng Journal of Evaluation and Clinical Practice. Noong 2017 din, na-discover nila na 12% ng mga patients nila na-realize naman na yung original diagnosis ay tama naman. Okay, tama naman. Kailan ba dapat kumuha ng second opinion? Okay, ako muna. Kumuha ba ako ng second opinion nun? Yes. Ang reason, actually hindi lang second opinion, naka-6 opinion yata kami. Ang dami. Ang reason, okay, kaya ko binilang, una, yung doktor na nagbasa ng sonogram. Actually, hindi nga doktor yung unang nagbasa ng, dapat sonogram, doktor lagi. Kaya gusto ko dito sa clinic na pinupuntahan ko Doon sa unang ospital, unang nag-ano sa akin, hindi doktor. Kasi tinawag pa yung doktor, so doktor. Pinakita ko sa OBGYN ko. Yung OBGYN, nirecommend ako sa isang onco. Yung onco, after nun, sabi ng mga friends ko, yung mga director ng pelikula namin, kasi filmmakers kami, tapos nag-acting ako on the side. Sis, may kilala kaming doktor, ito alternative doctor. Pinuntahan namin sa probinsya, so 4 na. After nun, sabi nung isang doktor na nakausap ko, yung OBGYN, for some reason, nakasalubong ko yung OBGYN ulit, before kami nagpunta sa alternative doctor. Sabi, no, you go through surgery. After nun, tinanig ko mag-alternative, hindi ko kinaya. 3 araw lang ako. Yung isang friend ko, kinuha na niya in advance sa akin yung mga sonogram results. Pinadala niya na sa doktor niya. So, yung doktor na yon, yun ang doktor ko hanggang ngayon. Okay, siya ang aking surgeon. Pero ang sinabi niya noon, pangalanan muna natin to. Hindi, very conservative siya. Hindi yung, opera yan, tanggalin niya ng boobs. Hindi ganun, tanggalin ng suso. Hindi, naku po. Kasi minsan, nakakashock. Ito, very po. Sabi niya, pangalanan muna natin to. In fact, drawing pa niya ng iba't ibang shape ng mga lumps. Ang galing niya talaga. At alam niyo, na-drawing niya. Yung isang lump na na-drawing niya, kapareho ng lump na lumabas sa sonogram. Sabi niya, ayan may ganyan pala talaga, courting Christmas tree. Tapos yung sa akin, parang alien, may antena pa. Okay, may ganun pa. So, sabi ko, ano to? Nakita sa groro kung parang may ganun-ganun pa. So, sabi ko, pahingi ng drawing. Sabi, hindi yan hindi yan basta official. Basta ipinakita na lang sa akin. Pero sabi niya, pangalanan muna natin to. Kailangan muna natin mag-sonogram. So, mammogram, additional test. After ng mammogram, positive again. Kailangan natin mag-biopsy. Ng biopsy, yun na yung kukuha ng sample ng specimen mula sa lump mismo para i-test at malaman kung may presence nga ng carcinoma. Okay? So, balikan ko. Yung nag-sonogram sa akin, doktor sa ibang ospital, OBGYN, yung tawag mo rito, onco dun sa ospital na yon, alternative doctor, yung surgeon ko, naging surgeon ko, and then biopsy pa ako. So, there were 2 or 3 other doctors. Naka-8 doktor ang tumingin. Lahat talaga nagpo-point sa At least sure kami na yun talaga yung tamang direksyon kasi yun talaga yung diagnosis. Okay? Yun talaga. Hindi nagkamali. Ngayon, gusto ko lang to. Okay, kailan dapat kumuha ng second opinion? Okay, kapag kukuha ka ng second opinion, meron ditong 5 dahilan para kumuha ng second opinion. Una, pag hindi nawawala yung symptoms mo. Yesterday, I was reading the story of a doctor in the US na ang healthy niya nung 19 siya, nasa varsity siya, member pa siya ng cheering squad, lalaki to Tapos nagkaroon siya ng sakit. Una nagsimula inaantok siya, tapos lagi na siya nag-LPM. Tapos pumayat na siya ng pumayat. In a few weeks time, ang laki ng ibinagsak ng katawan niya. Tapos
ang dami niya ng symptoms, hindi gumagaling. Ilan doktor yung napuntahan nila, umabot sila ng 70 doctors. Eh, yung doktor pa, yung tatay pa niya, doktor, naturopathic doctor. Umabot sila ng 70 doctors, hindi siya gumagaling. Okay, papaano ka ba gagaling? Papaano ba tayo matitreat kapag tama ang diagnosis? So, kapag ka nagpa-treat ka na sa doktor na to, hindi gumagaling, eh baka kailangan mo na magpa-second opinion. Actually, yung binasa ko kahapon, may isa pa nga doktor na nag-check sa kanya, ang sabi daw, hindi naka-align yung, hindi ko alam kung aura niya or something, hindi naka-align sa orbit or sa satellite. So, kailangan niya maghintay ng another 10 years para ma-align yun. Dahil doon at naniwala sila doon, sa Amerika to ha, mga Amerikano to. Dahil doon, naniwala sila, pinagawa siya ng tatay niya ng metal cage. Doon siya natutulog. Parang may alien yung bed, parang sci-fi, di ba? May gano'n nangyari. So, kapag ka trinate ka na, pero hindi pa rin nawawala ang symptoms, magpa-second opinion ka na. Okay, next. Kumuha ka ng second opinion kapag ka na-diagnose ka ng rare disease. Kapag rare ang sakit mo, well, kapatid, hindi ka nag-iisa. Kasi in America, merong 25 to 30 million na katao na na-diagnose ng rare disease. Okay. Isa pa doon, taon-taon daw, 7,000 ang rare 7,000 na ang rare disease na na-discover sa Amerika. Konti ang research tungkol dito ha, kaya kailangan natin mag-research kung kunyari na-diagnose tayo ng rare, na-diagnose na ang isang pasyente ng rare disease. So, 7,000 na raw ang nadidiscover ng mga rare na disease, tas marami pang nadidiscover every year. At yan ay ayon sa Genetic and Rare Diseases Information Center. Okay? So, pwede magpa-second opinion. May alam akong case, hindi rare yung disease niya, pero rare yung sitwasyon niya, na-diagnose siya agad stage 4, magkasabay, matindi yung lung cancer at saka yung liver cancer. Tapos sabi niya, sa Amerika, walang group na support group, ang konti lang nila ng percentage na may ganun. Siya pa yung isang tinamaan, so asar na asar talaga siya. Pero take note ha, itong babaeng ito, si Chris Carr. She was diagnosed 20 years ago, she's still alive. Oh, healthy living niya. Pero nagpalipat-lipat siya ng doktor. At ang isa sa mga pinayo sa kanya noon ay pagpa-opera ng tanggalin ng opera ng lungs, opera ng liver and another organ probably. Hindi yung sinunod. Iba yung path na kinuha niya. Pero nakahanap siya ng doktor na nakaka-align sa vision talaga for her treatment. Kasi she's a very empowered person. Number 3, okay, magkuha ka ng second opinion kung yung recommended treatment sa'yo ay very risky at involves surgery o kaya any procedure na invasive na may pwedeng lifelong consequences. Dito ko gusto magstay. Kasi eto may kinalaman doon sa nangyari doon sa kapatid natin na sumulat. Una muna, banggitin ko lang, naalala ko may isang pelikula, si Richard Gomez at saka si Don Zulueta, mag-asawa sila. And then may isa silang scene doon na pinagtatalunan nila kung anong gagawin sa anak nila na nagkaroon ng situation sa brain. Okay? Ngayon, ang father-in-law at ang isang doktor, iba ang gustong gawin. Less invasive surgery. Yung si Richard Gomez at ang isang doktor, iba ang gusto niyang gawin. Yun kasi siya yung amay si Richard Gomez. Siya yung gumaganap na tatay. So may ganon. Nagko-confer ang mga doktor, nagkukonsultahan sila kung ano yung dapat. Kasi this is invasive, this is very conservative, kung ano yung dapat gawin. Ngayon, ang gusto ko doon sa naging surgeon ko is very conservative siya. Sabi niya sa akin, pangalanan muna natin yan, hindi basta opera kagad. Ngayon, balikan lang natin yung sitwasyon ni kapatid. Na-opera na siya sa Hospital A. Nagpa-second opinion siya sa Hospital B. Curious ako, bakit? Ano ang mga naging, meron ka bang nararamdaman na side effects? Meron ka bang, may nakapagawa? Curious ako kasi hindi nakalagay sa letter. I was only reading the exact letter that she sent me. So, dapat meron yung reason. Hindi basta-basta. Tapos, sinabi magpa-surgery siya ulit dahil in case may natira, in case may naiwan. So, ako, bilang tao, hindi rin ako basta-basta papayag sa surgery. Kahit second opinion yan. Kapag hindi ko alam, there has to be a valid reason, documented. Bakit? May tinest bang ginawa na nakitang may naiwang dalawang galamay? O doon palang magde-decide sa surgery? Ako kasi,
iniisip ko, pag something as invasive as surgery, makukonfine na naman, ang laking perang gagastusin, anesthesia ka na naman, at pwedeng may mag-collapse na organ dyan, ang puso habang sinisurgery, hindi ako basta-basta papayag. Na doon pa maghahanap na baka sakaling, parang mas napakamahal yata ng surgery dahil na ang reason lamang ay baka sakaling may naiwan. Kailangan, sa akin lang to ha, may documented may document akong hawak-hawak na there was a may pathological result, tambay sabi ko, or may histopath na nagpapakita na meron niyang dalawang naiwan. Kung walang operahang magagamit. Remember, just because sinabi ng second opinion doesn't mean tama na talaga yon. Ang ano dyan kasi is, pagka magkaiba yung sinabi ng first and second opinion, then get a third opinion. Or, pag sinabi na, kunyari, sa surgery ulit, bakit po? Kunyari, meron talagang pinakita, may pathology report, kung meron na. O may dalawang galamay na natira, alam niyo ako yun, babalik ako sa hospital A. Bakit naman po may dalawang natirang galamay? Nag-surgery na tayo, napakamahal. Pinila ko pa po yan sa DSWD. Kunyari bakit naman po may natira? And I will let them answer. Kung meron niyang pathology report na nagpapakita may nakuhang dalawang galamay. Pero ako, hindi ako magpapasurgery for a second time na wala akong hawak na document na nagpapakita na there's enough reason, na fatal reason, na kapag hindi ginawa ang surgery, manganganib ang buhay ko. Okay? Kailangan ko ng documents. Ngayon, kung after ng surgery, sayang, ang iniisip kasi natin dito is, kaya tayo nagpapa-second opinion, tama yung diagnosis and tama yung treatment na gagawin dahil napakamahal. Especially, very risky ang maoperahan. Diba? I-check ka lahat-lahat, ang dami na naman na proseso. Tapos yun, basta napakarami, ayoko nang balikan yung mga nakaraan sa ospital. Ang hirap, diba? Mga sis, alam nyo yan, diba? Mga brothers, alam natin yan eh. So, maganda na kung kunyari, bago tayo dumaan ng anumang heavy na procedure, kailangan may second opinion or third opinion, lalo pag hindi nagkasundo ang first at second. Kapag mag-iisip na tayo ng second opinion, alam natin ang reason para i-check kung tama yung diagnosis or kung tama yung procedure na gagawin to fix this and yung treatment plan after. Okay? So, dito sa sitwasyon na ipinadala ni kapatid, so nagpa-opera siya ulit. Curious ako, meron bang pathology report na nagsasabing may nakuhang dalawang galamay? Kung ganon, kung ako yun, kunyari nga nagpa-surgery, babalik ko pa rin sa ospital. O may nakuhang dalawang galamay eh. Bakit naiwan? Pero ako bilang maaga po talaga akong tao and I ask a lot of questions. Especially pag may gastusang magaganap. Maingat kasi ako sa pinaghihirapan kong pera. At mahirap ang sitwasyon ng maraming pasyente sa atin. Okay? Pumipila talaga, naranasan ko yung pumila, napakatagal. Alright, ako, bago ako magpa-surgery, yun nga, pain proof na kailangan na surgery, babalik ko sa hospital A. Bakit po may naiwan? Ano po nangyari? Okay, baka may paliwanag sila. Alright? So again, gagawa tayo ng second opinion kapag isa sa mga reasons is may involved na naman na surgery tapos risky. Okay? Minsan yung kailangan mong next opinion is just going back to the first opinion to ask them what happened. Okay ba to? Tama ba tong sinabi nila? Bakit ganon? Alright? So, magtanong. Alright? Magtanong po tayo ng magtanong. Hindi tayo pwedeng napadalos-dalos dahil mahal nga po ang galawan sa cancer treatment. Okay? Ngayon, kailangan kong i-remind sa inyong lahat na again, just because sinabi ng second opinion doesn't mean it's the right opinion. Marami po sa atin na mahihiya kasi po ang sitwasyon natin is lalapit ka na nga lang ng tulong, nasa ganitong ospital ka, kunyari, ospital na hindi ka mahalan. Choosy ka pa ba? Yun nga po kasi ayaw na rin nating makadagdag, syempre ako ayoko na makadagdag sa burden ng gobyerno. Ako to Pero kung kailangan talaga, kailangan. However, meron tayong magagawa kasi baka naman, iba naman pala yung sakit talaga. Or kasi nangyayari yan.
Okay, nangyayari, mga tao naman tayong lahat even experts, they make mistakes. So, mabuti na rin magtanong. Hindi po yan pagiging maarte, ito po yung magiging maingat lamang. Alright? Next, number 4, kumuha ng second opinion kung na-diagnose ka ng may cancer. Isang reason sa insurance, maghahanap din sila talaga ng second opinion. Pero, kaya tayo magtatanong ng second opinion ay para una, maintindihan natin ang diagnosis. Yung case mo, nagsabay yung liver at yung eto kay Chris Carto para ng Swiss cheese, yung liver mo, tas yung lungs meron ka pa rin. So alam niya na, wow, dahil lang mets meron na sa ibang organ, automatic stage 4 yan. Advanced stage. Okay? At very few ang nagkakaroon ng ganung kondisyon. Next, yung treatment options, kailangan alam mo yung risks and benefit. Kunyari, sinabi, kapag ka nag-take ka ng ganitong gamot, ang posibleng effect niyan, maapektuhan ang reproductive system mo, hindi ka na manganganak. May alam po akong ganon. Or, kapag ka-take ka naman yung gamot na yan, kakapal naman yung lining ng uterus mo. May mga ganon din po. Kapag naman ito yung gamot na tinake mo, at tatamaan ng bubong, tapos tayo sa bubong, tatamaan ng bone. Kaya dapat mag-zoledronic acid. Dapat alam natin yung mga ganon. Alam natin yung mga benefits and yung mga risks. Okay, benefits, dahil dyan, matatarget dyan yung yung mga receptors na nagpapadami ng cancer cell. Pag nag-take naman tong medicine na to, matatarget naman dyan yung mga estrogen. Yan ang kinakain ng cancer. Okay? So, dapat alam natin. At alam din natin kung isa pang reason kaya dapat tayo magpa-check pag na-diagnose na may cancer is para alam natin yung treatment na kaya ng lifestyle. Okay, may mga pagkakataon talagang wala kang choice. Kailangan mong cyclophosphamide, doxorubicin, tapos kailangan mong chemo talaga kasi yung matinding chemo, kailangan mo ng docetaxel at trastuzumab. Wala talaga choice. Okay, pipili ka na lang, saan ba yung mas malapit? Pero dito libre kahit yung sagot na ng PhilHealth, pero dito may bayad ng 2,000, pero medyo mas malapit, eto na lang kasi yung mga anak ko walang mag-aalaga. Pero may alam din ako na she had options. Pwede siya mag-hospital treatment na chemo at pwede may limitation, papaliitin lang kasi stage 4 siya. Nag-metso lang siya. Papaliitin lang yung cancer, downstaging. Pero, mas pinilit niya yung option ng oral chemo. Oral chemo kasi kailangan niya magtrabaho. Lalo kunyari teacher, ang trabaho mo teacher. Kailangan niya magtrabaho. So, walang masyadong symptoms ang oral chemo at walang masyadong side effects. Oral chemo, so that's tablets, 3 beses, isang gabi, iinumin mo ng 3 linggo, on the 4th week, pahinga. Pero kada buwan ay meron kang ineksyon sa magkabilang pisngi ng puwet at yun yung, yung ka-complementary ng oral chemo. Mahal din ito, mahal. Parang pumapalo rin yan ng mga aabutin ng 60,000 a month. Pero may mga mas pumipili nun kung kaya naman, yung estrogen level pasok pa naman, lalo yung mga hindi pumasa sa mga clinical trial. Ito kaya, sige, basta para makapagtrabaho. Diba? Pipili na tayo parang, ako kakaririn ko yung iba din. Sasabayan ko to ng ganitong treatment. Kakain ako ng maayos ganito kasi hindi ako pwede mag-chemo forever. Meron akong kilala. Hindi talaga nag-chemo. Yung nanay niya na-opera lang. Hindi ko nga alam kung nag-radiation Pero nung pinapakain niya lang tauge, carrots, buhay, 20 plus years. Nananahi pa. Iba-iba talaga Basta gusto, hindi ko to nire-recommend na gawin nyo. Mag-chemo, sabi dun sa... Hindi ganun. You discuss everything with your doctor. Pero, ang sinasabi ko is, tayo pa rin talaga magde-decide. So, we have to know what we need to know so we can make informed decisions. Kailangan tayo bilang pasyente ay proactive. Kailangan tayo ay empowered at alam natin kung ano yung treatment talaga na dapat, na talagang kailangan, wala kang choice. Or, kung may choice naman, mas okay to sa akin kasi, ma'am, kailangan kong, like before, may alam ako, ang trabaho niya nangangalakal. Minsan late siya sa akin, ba't ka late? Ma'am, nangalakal pa kami. Tapos pag uwi niya ng bahay, wala siyang sinaing. As yung mga nurse nag-aambag-ambag para may pambigas. So may mga ganong-ganong ibang sitwasyon. Pero nagpapagamot siya, nakakalibre siya sa isang hospital dito sa QC, Public Hospital. So, iba-ibang circumstances natin. So,
tayo, kailangan din alam natin na walang one size fits all. Walang one set of symptoms or one set of side effects fits all. Walang ganon. So, pag may yan ang treatment mo, pakinggan natin kung bakit yun ang pinili. May mga reasons yan. Again, kailangan natin magpa-second opinion kapag ka na-diagnose ang cancer para alam natin itong mga bagay-bagay na to. Maintindihan yung diagnosis, yung risk at benefits ng treatment options, at yung treatment na babagay sa'yo, nakakayanin naman. Okay? Kasi may iba, alam ko, on treatment. Forever. Hindi ko matatanggap na on treatment ako forever. Hindi. 3 months lang yan. 3 months talagang mga todo ng magdasal, Panginoon, timbrihan mo ako kung kailan ako May ganun. Kasi forever na treatment, ang mahal. Hindi. May mga ganun talaga. Iba-iba at tayo bilang mga adults, kailangang malalakas na yung loob natin. Magtanong na tayo sa mga doktor, mag-research na. I encourage you, do your research. Kailangan lang tama yung mga hinahanap natin ng mga resources. And magdasal sa Panginoon. Ako may mga tanong ako sa Panginoon na tinatanong ko talaga bago ako matulog eh. Nalalaman ko talaga yung sagot the following day eh. Like ako, the past days, meron ko ba't hindi? Nagising ako, alam ko sa panaginip, sinagot na ng Diyos yung tinatanong ko. Even when I do my business, even when I hire people, and my staff, my closest friends, they know that. Pag tinatanong ko sa Diyos, may mga times gabi ko sabihin, ay hindi ko to kailangan desisyonan ngayon, bukas, hindi ko alam ang sagot, bukas alam ko na talaga yung sagot the following day. Sinasagot talaga ni God at very specific. Why? Because He is our Father in heaven and He wants to be involved with all aspects of our lives. Not just our careers, not just our families, but even our health. So pag ako may tinatanong ako, and I'm encouraging everyone, magdasal po tayo, Panginoon, anong gagawin ko? Ano yung next? Hindi like ako ngayon, kunyari, I'm on treatment or something, hindi ko na kinukwento. Ayoko na initali muna. Okay? Pero I'm on treatment for something. Pero sabi ko, Lord, hindi ko to gagawin. Hindi ko to kayang gawin. Ginawa ko na yan dati, pero wala akong heart na gawin yan ngayon. And ako nakikita ko, because I pray, I see God's direction, and people are praying for me na yung dating nagkasakit ako, iba ang goal nun. The Lord wanted me to experience cancer, what it's like to have cancer, to have a recurrence. So I can, I know your heart. I understand when people ask me questions. I know. Sabi ko, but my situation now, it's a different ball game. Iba ang purpose at alam ko na kung ano. So I don't talk much about it. I just do what I know I'm supposed to do. At the right time, I will discuss more. Okay? So, kailangan tayo mismo proactive sa ating gamutan. We have to know our options at ang isa sa mga pinakamagandang magagawa natin is magdasal, manghingi ng direction sa Panginoon. Hindi aalaw ni God ang isang ayoko nung term na binigay ni God dyan parang no, hindi yan binigay ni God. Hindi yan binigay ni God. Ang cancer, hindi talaga. At hindi ko yung matatanggap na blessing yan. Hindi yan blessing. Yung mga tao, lumalabas yung bukol sa mata, pumuputok yung leeg. Hindi yan blessing, hindi ko yung matatanggap. May nagsabi sa akin before Sabi raw ng isang kakilala niya, blessing ang cancer. Sabi ko, anong kakilala mo? Cancer patient yan? Hindi. Medical practitioner o outsider pa rin siya. Hindi siya pasyente mismo. Pwedeng nagkaroon ka dahil maganda perspective mo, nagkaroon ka ng mga bagong discoveries, natuto ka, dapat naman talaga ganon. Pero cancer itself, it's not a blessing. May story po kasi sa Bible, mabanggit ko lang, binasa ko to some time ago. Si God at saka yung demon nag-usap. Sa kagaling, sabi ng demonyo, pagala-gala dyan sa earth. Sabi ni God, nakita mo ba yung servant ko si Job? O, diba? Sabi ni, kaya yan ganyan, pinagpapala mo tingnan ko lang, kung malasin yan, kung sumamba pa yan sa'yo, di ka-curse ka yan. Sabi niya, sige, wag mo lang sasaktan. Wag mo lang papatayin. Tapos may time na sige, kahit magkaroon siya ng sakit, yung skin to skin, tinamaan siya ng sakit. Tingnan ko lang kung hindi ka i-curse niyan. Sabi niya, sige, gawin mo gusto mo. Pero wag mo lang siyang papatayin. Okay, do not lay a hand on him. So may mga times siguro na may inaalaw si God ng mga pagsubok. There are times may mga inaalaw siya for special reason, for special purposes. At ako nahahanap ko yung purpose I was able to write books, na-meet ko kayong lahat, nagkakaroon ako ng opportunity nagkaroon ako ng mga situations talagang very painful, suffering talaga. Pwede ko naman i-research The Lord wanted me to go through it. Kasi iba talaga pag dinanas mo. Nahanap ko yung purpose kaya ako nagkasakit noon. Kaya dapat
close ang relationship natin with God. Hindi lang sa panghingi ng pera, sa panghingi ng pangbili ng gamot, ng pang-lab test, kundi Panginoon, anong purpose ng suffering na to? Hindi yan i-allow ni God ng walang purpose. Ngayon, itong current situation ko ngayon, alam na alam ko, basang-basa ko kung ano yung purpose ni God. And of course, I'm very proactive about it. I just don't talk much, I just don't post much, but I'm very proactive about it, okay? And sinisikap kong ibuhay ang pamumuhay ko na ang tawag mo rito, alam ko yung direction ko. Alam ko yung direction ko, tutulungan ako ng Diyos, gagawin ko yung dapat kong gawin, but hindi ako forever na na ganito. May hangganan yan, okay? May katapusan yan, alright? Kasi maganda gusto natin, healthy, okay? So, second opinion, pinag-uusapan natin, pupunta na tayo sa panglimang reason. Get a second opinion if your gut reaction tells you something is off. Kumuha ka ng second opinion pag nararamdaman. Alam mo yung kutob, parang may mali. May mali talaga okay? Hindi tayo dapat nag-agree all the time. Minsan kasi parang ang bilis na mag-agree ng ating mga kapatid dahil yun talaga Paano? Wala kang pamasahe sa bus, paano ng Manila? Ito lang yung available. Ano pa po? Parang nakakaya. Kaya sana magkaroon din tayo ng sana talaga gumanda ang sitwasyon. Wish ko sa Philippines, gumanda yung sitwasyon. Hindi lang ang prayer kasi na okay naman, sana magkaroon na ng panggamot, makaimbento. Hindi, ang prayer ko mas matindi na doon. Ako, gusto ko maging instrumento na hindi nagaanong nagkaka-cancer ang mga tao. Parang ano bang gagawin? Pero, dahil wala pa tayo sa ganong stage, eto muna, pagka na-diagnose ng sakit na matindi at pili mo may mali, magtanong pa rin sa iba. Sino yung mga ibang dapat mo tanongin? Number 1, friends. Ito yung diagnosis sa hindi kailangan mag-post sa Facebook ha. Ang Facebook ay karnabal. Ang daming tao dyan, iba-iba ang pananaw. Yung iba, nag-message hindi nag-iisip agad. Baka ma-offend ka lang sis or brother. Ka muna mag-post. Talk to your closest friends. Kung ikaw ay active sa church, talk to your spiritual advisors. Pumanap kayo ng pwede magpayo sa inyo. Next, makipag-usap sa doktor. Or, ibang doktor. Okay? Ibang doktor na nakapag-treat na ng ganyang disease. Actually, ito nakalimutan ko banggitin kanina, kapag rare yung condition na sa'yo, maghanap ka ng ibang doktor na nakapag-treat na ng ganyang condition. Okay? So, maghanap ka ng ibang doktor. Paano ba to? Kung ikay gusto mo ay government hospital, marami naman doktor dyan, di lumipat ka doon sa kabilang doktor. Minsan magkakatabilang table yan tsaka MWF yung schedule nila. Try mo kasi tricky yung pagpapaschedule, lalo kung online scheduling, diskarte na lang. Tanong ano bang schedule ng ibang doktor? Doon ka pumunta. Yung ibang doktor yun nandun, naka-duty. Tsaka, kung hindi ka pa naman masyadong kaklose ng doktor, kakilala, hindi ka pa naman lagi nakikita. Kahit bumalik ka, tapos nandun din siya, hindi ka naman mapapansin. Sobrang busy kasi ang ating mga doktor. Minsan hindi na nga sila kumakain, pero pwede ka mag-check. Okay? And then, mag-research ka tungkol sa iyong kondisyon. Lahat naman tayo ay may mga cellphone, nakakapag-Facebook, magbasta na, mag-research na tungkol sa kondisyon natin. CDC, Center for Disease Control and Prevention, marami pang ibang mga reliable sources kung saan makakakuha tayong information about yung diagnosis na nakuha natin. Okay? Remember, ang pagtatanong sa doktor for second opinion ay hindi pagiging in denial. It's pagiging empowered and proactive about your situation. Siyempre, bago ka gumawa ng desisyon, lalo kung medyo mahal, kailangan alam mo muna na tama nga yung reason. At talagang may reason, okay? Kailangan din ma-realize natin na yun nga, babanggitin ko ulit, ang second opinion is not always the right opinion, kaya maganda ay kumuha ka pa ng third opinion at magtanong. Para kapag nakuha mo yung sagot mo, at least may peace of mind ka. Okay? Na, tama nga, pare-pareho sila ng sinabi. Or, yung sinabi ng A, iba yung sinabi ng B. Pero yung sinabi ng letter C, tama doon sa A. Sa yun na yun kung gusto mo pa ng opinion D. Alright? Tayo pa rin na magde-decide, mga kapatid. Okay? Yan po ang ating topic for today. Very important para tayo makatiyak na tamang diagnosis, tama yung procedure na gagawin,
Hindi yung biglaan, tapos napakagastos. And then treatment options ay alam natin yung mga benefits at yung mga risks. And at the same time, kung ito ba ay swak sa pamumuhay natin, o baka naman may iba pang pwedeng gawing treatment, or kung ano yung mga dapat nating adjustments, kung yun talaga ang pwedeng treatment lang for you kasi ganito na yung stage or something, yan na talaga yon. At least makakapagplano tayo na wala ng agam-agam. Nung duko, nung beke, hindi. Yun na talaga. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. Feel free to share this video with your friends, group chat sa inyong Facebook wall. Kasi yung iba nyong friends ay hindi ko naman friends, para sila ay matulungan din natin, okay? So, kung gusto niyo pa ng ibang tips, meron po ako sinulat na libro, Stage 3G, our guide for dealing with cancer treatment side effects and dealing with life during cancer treatment, okay? Physically, emotionally, mentally, and spiritually, okay? Just go to www.thepinkytown.com. Yung website po, isusulat ko sa thumbnail. Pwede niyo po yung i-type na lang sa search engine, okay? Nandun ang information. It's still discounted, okay? Maraming salamat. God bless you all. Stay safe. Keep on praying. Don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye po!